Kung maaari, ilarawan po ang kasalukuyang sitwasyon sa hilagang hangganan ng Israel at Lebanon sa magkabilang panig, hilagang Israel at Timog Lebanon. Sige, kaya ang IDF ay nakapuwesto o sinusubukang magtakda ng kontrol sa tinatawag nating yellow line. Pero sa totoo lang, walang linya. Pero ito ay nasa layo na minsan 10 kilometro, minsan 12 kilometro mula sa hangganan na muling lumilika ng isang sonang pansiguridad. At may humigit kumulang 50 Muslim Shia na mga bayan na ngayon ay winawasak ng IDF dahil sa presensya ng Hezbollah sa loob at ilalim ng mga bayang iyon. Ibig sabihin nito ay may araw-araw na interaksyon, labanan at sagupaan sa pagitan ng dalawang panig, habang ang pangunahing banta ng Hezbollah ay ang FPVs na mga maliliit na drone na minsan ay inilulunsad mula sa malalayong distansya, hindi pa nga sa loob ng yellow line. Mahirap silang matunton at harangin dahil napakaliit nila at kaunti lang ang nadadalang pampasabog. Inaatake nila ang mga sundalo sa Lebanon, man o Israel, malapit sa hangganan. Dahil sa mga pagtatangkang harangin sila, araw-araw ay may mga sirena at alerto sa iba't ibang komunidad sa Hilaga. Minsan, gaya ng nakaraang Biyernes, sinadya ng Hezbollah na magpakawala ng mga rocket sa mga komunidad ng Israel. Nangyari ito sa Ari at Kiryat noong Biyernes lamang. Parang bumabalik na sa normal pero palagian pa rin naming naririnig ang mga tunog ng digmaan sa aming lugar. Kaya ba masasabi mong may pagbabago sa taktika ng Hezbollah kumpara sa nakaraang labanan noong 2024? Oo, talagang magkaiba dahil noong 2024, bawat bugso ng mga rocket ng Hezbollah, umaabot yon ng mga 20 o 30 rocket, minsan mas marami pa. Hindi ito nangyari sa kampanya ngayon at siguradong hindi rin sa di umano'y tigil putukan. Sumasang-ayon ako sa iyo, walang tigil putukan. May tigil putukan para sa Tel Aviv at Beirut. At ang unang pagbubukod ay nung nakaraang linggo nang mapatay ang komander ng Radwan Brigades. Pero malayo pa ito sa sapat para talagang mapigilan ang rehabilitasyon ng Hezbollah. Ang pangunahing aktibidad ng IDF ay nakatutok sa Timog at ang pangunahing aktibidad ng Hezbollah ay nakatutok sa hilaga ng Israel. Kaya nabanggit mo ang mga pagsisikap ng Hezbollah sa rehabilitasyon. Paano sila nakakakuha ng kanilang mga armas? Ito na ang pangalawang beses na matinding labanan kahit na yon ay medyo mas limitado kumpara noong Marso at simula ng Abril. Pero meron pa rin silang mga rocket na inilunsad nila. Meron pa rin silang mga drone. Meron silang mga FPV. Sila ba mismo ang gumagawa nito? O ipinupuslit lang papasok sa Lebanon? Sa pagkakaalam natin tungkol sa mga FPV drone, malamang ay inaangkat ang mga ito. Pero posible rin nilang magkaroon ng kakayahan na buuin ito sa Lebanon. Ang iba ay maaaring buuin doon. Alam natin na. May maliliit na paggawaan para gumawa ng mga UAV. Mga rocket, madali lang yon. Oo, at ang mga ito ay ginagawa alinman sa Beirut o sa Debka. Tungkol sa mga inaangkat, tuloy pa rin ang pagpupuslit mula Syria kahit na may pagsamsam ang gobyerno ng Syria. Pero may mga smugglers sa lupa na ginagawa yon kapalit ng pera. Tandaan mo rin na ang hangganan ng Syria at Lebanon ay hindi napapalibutan ng pader o bakod. At tungkol din ito sa kalupaan. Kung makakatawid ang isang truck sa mga burol at lambak, kung may daan, may posibilidad. Bukod pa doon, malamang naaktibo rin ang rutang pandagat. Ang tanong ay tungkol sa paliparang Hariri dahil wala nang mga regular na flight ang Iran na lumalapag doon tulad ng dati. Mga diplomat lang at baka may dala rin sila. Para sa FPV, tandaan, isang truck lang ang sapat magdala ng daan-daan dahil maliit sila. Saret, kahanga-hanga talaga ang pagdelarawan mo. Ibig ko sabihin, ito na ang pangalawang tigil putukan sa Lebanon matapos, gaya na nabanggit ko, ang matinding digmaan noong 2024. Noon, pagkatapos noon, sinabi ng Israel na malaki ang nabawas sa kakayahan ng Hezbollah. 80% ng kanilang rocket arsenal ay nawasak, karamihan sa loob ng isang araw sa operasyong Northern Arrows. Paano mo ipapaliwanag ang nagawa nilang ito?
Hindi man siguro 30 rocket bawat salbo, pero may mga araw na nagpakawala sila ng 12-12 ng rocket sa mga komunidad sa Hilagang Hangganan. Nagulat ka ba na kakilos pa rin sila ng ganon? At muli, paano mo ito ipapaliwanag? Tingnan mo, tungkol lahat ito sa matematika. Kung titingnan mo ang mga numero, noong 2023 si Hezbollah ay may 75,000 rocket. Tungkol lang ako sa mga rocket na yon, hindi kasama ang mga mortar at hindi rin kasama ang mga drone o UAV. Para sa iba't ibang distansya sa Israel at ilan sa mga ito ay precision-guided missiles, 75,000 na bawasan ng halos 80%. Nagbibigay ito sa atin ng mga 20,000. At umatake kami sa Lebanon sa pagitan ng 2 kampanya ng mga 2 beses sa isang araw laban sa Hezbollah sa buong Lebanon, ngunit karamihan sa timog. Kaya marahil ay lalo pa naming napahina nang pumasok kami sa kasalukuyang kampanya noong Pebrero sa katapusan ng Pebrero. Kaya meron pa rin silang libu-libong mga rocket. At yan ang sitwasyon na nakikita mo ngayon. Gayunpaman, si Hezbollah ay hindi kayang magsagawa ng isang pagsalakay tulad ng ginawa ng Hamas laban sa mga komunidad ng Israel. IDF ang nagsisilbing panangga ng mga sibilyang Israeli laban sa Hezbollah. Malinaw na maraming hamon ang kinaharap ng Hezbollah at gayunpaman, hindi pa tapos ang digmaan. At kahit na hindi pa bumabalik sa normal ang buhay natin, dapat nating ilagay sa tamang perspektibo ang mga bagay-bagay. Mas maayos na ngayon kaysa bago ang 2023 dahil araw-araw namin nakikita noon sa hangganan, pero wala na sila ngayon.